Good day mga master! Kumusta po kayong lahat? Ito po yung ating YouTube channel, Bunbik Goldfish TV. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang content po natin ngayon ay about chubby pecs. Yung a good side ng paggamit ng chubby pecs at saka yung kanyang bad side. Bali, ang chubby pecs po ang pangunahing pagkain po natin sa ating mga juvenile size na mga goldfish, pero pag-uusapan natin yung buod or yung kahalagahan ng chubby pecs sa akin pong experience. Kaya tara, samahan nyo ako. Alright. Ang ating pong unang topic, dito po tayo sa sa good side ng paggamit ng chubby pecs. Kasi ako, gumagamit din ako sa chubby pecs sa aking pag-groom ng aking isda. Natural po yan. Hindi po kompleto yung ating grooming kung wala pong live foods. Marami naman pong live foods tulad po ng Daphnia, mosquito larvae. Pero dito sa Pilipinas, ang common ay yung chubby pecs. Kung napapansin po natin, parang kahit ako hindi ko nakikita dun sa ibang bansa, Thailand, Indonesia, wala akong nakikitang nagpo-post ng chubby pecs. Ang lagi nilang ginagamit na live foods ay yung Daphnia. Nagko-culture sila dun. Dito po sa atin, lalo na dito namin sa Jensan, maraming chubby pecs, lalo na kung season. Ayan, dun po sa good side ng chubby pecs. Yung chubby pecs po ay para po sa aking experience. Mataas po yung yung nutrients na nakukuha ng isda sa kanya, or mataas yung protein. Kaya doon po sa mga fry po natin, pag kaya na nilang kumain ng chubby pecs, yun po yung binibigay natin. Kaya mabilis po yung laki nila ng ating mga fry. Kalimitan pong ginagamit yung chubby pecs ay nasa po juvenile size, para po biglang 1 month pa lang is makikita na natin yung improvement ng isda, yung laki. Meron po kasi ang good side po kasi ng chubby pecs para po sa aking experience kasi maraming mas master na nag-groom. Para po sa akin side na aking na-experience, kasi gumagamit ako ng chubby pecs. Ang chubby pecs ay need ng ating isda sa size na juvenile size. Kasi mabilis po yung laki ng isda natin. Juvenile size, small size, hanggang naman po hanggang lumaki, nagbibigay naman po tayo. Pero meron pong stage by stage na kailangan po nating magbawas ng pagpapakain ng chubby. Ang good side ng pagbibigay ng chubby is yun nga po, yung mapabilis niya yung paglaki ng isda. Mapabilis ng laki, yung belly, talagang bilog na bilog yung belly. Pero yung ganyan mga nagpapabilog ng belly, ganda ng katawan, nasa genes na ng isda yan. Tayo na lang po, kaya nga po grooming, tayo na lang po ang mag-develop kung paano natin develop yung kanilang genes. Doon po sa chubby pecs, kaya po nasabi ko po meron siyang bad side. Kasi na-experience ko po na nag-boost feeding ng chubby pecs. Ang chubby pecs na nangyari sa isda ko, nagka-speedy, tumambling. Kung naalala nyo, ito, yan,
Naalala niyo yan. Si Butitoy. Yan po yung short body na short tail. Bali, napansin ko po kasi, pag short body yung isda po natin, at saka na boost feed po natin ng Tubipex, may tendency talaga babaliktad yung isda natin, kakaroon ng SBD. Yun po yung iwasan po natin sa Tubipex na na mag-boost feed tayo sa mga short body na mga goldfish. Doon po naman po sa sa long body ko. Meron akong long body na na Oranda. Na boost feed ko rin po siya ng ng Tubipex. Dali nasa large size na siya. Medium pa large. Boost feed ako ng Ang nangyari naman sa kanya, nasira yung form ng katawan. Bali, bumagsak yung tiyan, nag-drop talaga yung belly niya, nawala yung likod. Nandun pa rin na yung likod, kaso yung kumbaga ganito yung yung bilog niya, parang gumanon siya. Parang naiwan yung likod. Yung likod hindi naman nawawala, nandun yung likod. Kaso lang hindi na siya proportion tingnan kasi bumagsak na yung tiyan. Bali, bumaba na yung tiyan niya dahil sa sobrang ko ng tubig. Ngayon, nagtry ako ng groom na walang tubig. Simula po sa juvenile size hanggang lumaki. Medyo mahina. Nahinaan ako sa paglaki kasi wala nga tayong live foods. Medyo mahina. Pero, yung katawan ng isda, kasi na pure pellets at steam egg, yung katawan ng isda is talagang nag-proportion siya. Gumanda yung proportion siya. Hindi ko naman hindi ko naman sinasabi na bad yung Tubipex, Ang content ko na to na ginawa ay para maiwasan lang po natin na mag-boost feed po tayo ng tubi doon po sa ating mga ginugroom na mga panglabang isda. Tubipex ay pinakamagandang live foods dito sa Pilipinas, dahil kung isipin po natin, lahat po tayong nagugroom ay gumagamit po noon, lalo na po sa mga juvenile size para pang boost na paglaki. Yan, talagang lalaki yung isda. Hindi ko sinasabing huwag kayong gumamit ng Tubipex, dahil ako po hanggang ngayon gumagamit po rin ng Tubipex para sa grooming. Kaso alalay, yun lang yung ma-advise ko, alalay sa Tubipex. Kasi iba yung epekto ng Tubipex sa katawan ng isda natin. Ang bilis lumaki. Ang totoo lang, ang bilis lumaki ng isda po natin. Nawawala yung proportion kung puro Tubipex. Doon po tayo natatalo sa Kaya sana kung meron kayong natutunan kahit konti dito sa aking content na ano ang kalagahan ng Tubipex sa ating isda, Isa lang po yung sasabi ko na iwasan, yung sa mga short body na mga isda. Huwag yung i-boost feed ng Tubipex. Iwasan nyo ang Tubipex sa short body, lalo na short tail. Mawawalan sila ng balance, magkakaroon ng SBD yung isda po natin. Nasubukan at naranasan ko na po yan 2 beses. 2 beses kong naranasan yan. Na nag-tubi ako boost feed 1 week lang. Ang ganda ng langoy na isa, 1 week lang na puro tubi, tumambling yung isda namin, na isda ko. Kaya sa SB sa short body. Sa short body na isda. Kasi front sila sa SBD, hindi katulad po dun sa long body na may balance yung katawan nila kasi pahaba. Yun lang yung content po natin ngayon. Kaya sana nakatulong sa mga baguhan. At kung doon man po sa gumagamit po ng mga tubi, yes, marami na nakakalam kung paano gamitin yung tubi. Itong content ko para po sa baguhan na hindi pa alam kung paano kontrolin yung paggamit ng tubi. Kaya hanggang dito na lang. Sana may nakakuha kayo ng konting tips. At huwag niyong kaligtaan subscribe po sa channel natin para sa more videos pa. Okay. Ito po si Bonvic Goldfish TV. Bye-bye!
Para sa mga nagpa-shoutout, shoutout po pala doon sa kay Sir Leonilo Guape Jr. ng Davao, kay Rini Ducot, at kay Jendel Tinampay, at sa team B nila, no. At shoutout ko rin yung aking partner, si Sir Ken Almonicar. Shout out. Salamat sa inyong suporta. Happy fish keeping. Bye-bye.